guys, good morning. Day 5 na ba? Day 5 on our New York trip, and this is also my last day before leaving. And currently, or leaving, leaving. Currently, nagre-ready lang ako to go out. By the way, hindi na ako naligo. So, maliligo din naman ng mamayang gabi. Pagpapuntang airport. So, I'm just getting ready. Pupunta ako sa isang parang cafe na may bagel. Kasi nag-crave ako ng bagel. Nag-crave ako dun sa kinakainan nating sandwich shop or cafe sa LA. So, nag-research ako kanina kung may malapit na bagel shop dito. And thankfully meron. So, I'm gonna go there to have breakfast. It's currently past 10 a.m. na. So, yun. And then, mag-iikot-ikot lang ako dyan sa labas after. Tapos, balik na ulit dito. So, yun lang naman yung plan ko for today. And baka may makita pa rin tayong souvenir shops dyan. Kasi ibang part yung pupuntahan ko. So, I'll see kung may souvenir shop dyan. Gusto kong bilan yung manager ko ng ng kahit siguro t-shirt din. Para naman ma-approve pa rin tayo sa mga next natin leave. Di naman. Bait naman yung manager ko. So yung grabe talaga tong sunburn ng ilong ko. Ba't kaya? Grabe yung pigment niya. God. Buti sa pictures, hindi masyadong nakakalata. O well, kasi nilalagyan ko din ng filter. So, ayun. And, oo nga, need ko rin palang ituloy mag-pack pa later. So, I'll update you guys later.
Hey guys, I'm back at my hotel now and it's currently almost 1 p.m. 12:45 and siguro tatambay na lang ako dito until I check out later, mga 7 p.m. siguro. So magpapahinga lang ako magpapahinga na lang ako and finish up my packing and ano ko lang tong sombrero ko. Grabe, feel ko kanina mag-sombrero. Ang ano pala no, ngayon ko lang na appreciate yung help ng sombrero. Kasi parang for me before, I think of it just like an accessory. I mean, accessory lang ganyan. Pero helpful niya pala pag sobrang araw. So, kahit hindi ka na magpayong kasi covered naman yung face. Pero wala lang. feel ko lang kanina pa naglalakad ako. So, ang sarap pala mag-sombrero. Ngayon ko lang siya na-appreciate talaga. Pero yun, init. Medyo mainit guys dito sa New York. Ano siya ngayon currently, parang 23 degrees. So yun. And ang sarap talaga nitong cashew. Parang gusto ko pa nga bumili later. Tapos iniisip ko if magde-dinner pa ako later. Pero baka hindi na. Kasi ayoko din kumain talaga before a long flight na kumain ng madami because as I've said before, medyo sensitive yung chan ko pag maalis ako. Tapos long flight pa. Ang harap. Yun muna guys. Hi guys! So it's currently 6:30 p.m. and I'm about to check out now and I'm all good naman na. So again, my flight tonight will be at 12 midnight, so super early pa rin naman. So I might actually go to the airport ng mga 7 p.m. para at least before 8 p.m. nandun na ako. So here's my current situation now. So ayan. Oh, malinis na yung table ko. Ayan na lang, chocolate na lang in my bag. And then my check-in. Tapos ayun yung cardigan ko na isusuot. Ang pangit lang nung cardigan ko kasi wala akong bulsa. So doon sana ako maglalagay ng netong Osmo Pocket ko para magamit ko pa rin sa airport. But anyway, that's okay. So I'm all good now. And currently, itong bagahe ko, ang bigat niya, nasa 31 plus kilos. So sana hindi na ako mag-additional. Yun kasing free check-in na kasama sa binook ko is 2 check-in. Pwede ako mag-check-in ng 2 luggage na tig 23 kilograms each. So that totals to 46, di ba? 46 kilograms. Pero since isa lang yung i-check-in ko na more than 23 kilograms yung laman, hopefully hindi na ako pagbayarin ng additional baggage. Pero kung pagbabayarin man ako, it's gonna be 100 USD for up to 32 kilograms. So currently ito 31 plus kilograms siya, almost 32 actually. So medyo baka iba yung timbangan dun sa airport. And pag lumagpas ka kasi ng 32 naman, so let's say from 33 to up to 40 plus, I think 42, it's gonna be $400. So hopefully hindi naman, because that's gonna be so expensive. Or 400 ba? Okay, parang $200 lang naman. Okay, ng 400. So yeah, hopefully wala na akong additional na bayaran. But yeah, I'm all good. And I'll see you guys in the airport. I'll try to vlog pa rin through my phone na lang kasi
papak ko na lang tong DJI since wala akong pocket to store it with para madaling kunin. But yeah, see you guys. Thank you guys for joining me on this trip. Hi, medyo nakakalungkot, but at the same time, I'm so ready to go home and go back to my normal life. Regular life. Back to normal, regular life. So, I'll see you guys later. Hi guys! Finally, after siguro more than 24 hours, I'm finally home. I'm here at my couch na. Grabe, sobrang pagod. But yun, I'm so happy that I'm finally home, and syempre, I'm so grateful na safe naman akong nakauwi. But yeah, here's my place now. Ayun o. Okay naman siya. Normal. So, nagpapahinga lang ako saglit, but it's currently 12:30 na. So, ang aga ko nga nakauwi ikuti. So, it's currently 12:30 p.m. So, unpack na ako. Para isang paguran na lang, para hindi na rin ako matulog. Kasi although pagod ako, gusto kong matulog, pero itutuloy-tuloy ko na yung pagod ko para mamayang gabi makatulog pa rin ako and makabalik tayo sa normal body clock o jet lag mo. But yun, so mag-unpack na ako and at the same time maglalaba na rin siguro ako. Simulan ko na maglaba. Pero before that, maliligo rin muna ako and then bibili ng lunch. Kasi kahit na dami kong kinain. Iniisip ko nga kanina, hindi na ako kakain ngayong lunch since ang dami ko nga kinain, medyo busog pa ako. Pero ngayon, nagugutom na ako. So, ayun, pagkatapos kong maligo at magsalang ng labahin, bibili ako ng lunch.
So yun yung gagawin ko guys. So I'll talk to you guys later. So here's our situation guys. So natanggal ko na lahat ng laman ng maleta ko. Bilis nga lang eh. So ito lahat mga dirty laundry. Tapos ayan. Tapos yung iba like yung mga skincare ko na nandun pa rin sa pouch nila. Nilagay ko na sa kwarto. Tsaka yung mga pinaglagyan ko ng mga gadgets stuff like yung mga charger ganyan. So ito na lang sila. Tapos ito pala yung binili ko guys na baso. So ito yung sa New York. Ibang ganda. Tapos ito naman yung sa Los Angeles. Sayang nga eh, sana ganitong shape din yung binili ko. Kaso, or ganitong shape sana ng baso yung gusto kong bilhin. Kaso, walang magandang design sa Los Angeles ng ganyang baso. Parang yung simpleng LA lang yung nakalagay. So, gusto ko yung ganito, yung ma-print. Tapos, ito lang, dalawang ref magnet. Ito yung mga chocolates na binili ko for me. Yung chocolates na pampapasalubong ko nasa ref na. Tapos, ito yung mga gamot ko. And then, yan yung tira ko pang chocolate. So, yan yung mga ref magnets na ipampapasalubong ko din. So, yun. So, magpapahinga pa akong konti bago ako maligo and mag-toothbrush and everything. But, yeah, I'm so tired. Ito guys, kakainin ko now late lunch. So, it's about 3:30 p.m. na. So, dapat dun ako sa may karinderya bibili yung binibilan ko talaga. Pero, hindi ko gusto yung mga tira nilang ulam. So, sa 7-Eleven na lang ako bumili nito. And then, mamayang dinner na lang ako babawi. Try kong pumunta dyan sa may food park kung available sila. Doon ako bibili ng dinner ko. For now, I'm so hungry. Kain tayo guys. Dinner na guys. So, in the end, nag-order na lang ako sa Grab sa Tatay Pepe's Tapsilogan. So, nag-order ako ng parang breaded pork chop at saka sisig. Di ba sabi ko kanina, dapat lalabas ako, pupunta ako ng food park. Pero kasi umulan guys, so baka bukas na lang. Pero kasi gusto ko na ulit bumalik sa diet tomorrow. But anyway, so ito yung dinner ko. Dalawang binili ko kasi pareho kong kinikrave. Tapos na rin ako, hindi ako totally natapos sa mga labahin ko. Pero yung mga pants na lang, yung need kong labhan. Kasi naubusan na ako ng hanger. And at the same time, wala na, na din ako, napagod na rin ako. Kasi bale 3 load yan yung ginawa ko. So, yun. But for now, let's eat guys. Bumili rin pala akong milk tea na ganyan. Kasi gusto mag milk tea. Kain guys. Hello guys! So here I am now. Nakaligo na ako, nakapag skincare na ako, and I'm so ready to rest and to get some good sleep. Kanina nga after ko mag late lunch kanina, grabe antok na antok ako nung inihiga ko siya sa sofa kanina. Sobrang antok na ako, pero nalabanan naman. So hopefully ito mabigay yung antok na yun tonight. But this is to officially close this vlog series, our US vlog series. Thank you guys for coming along with me on this journey, and I hope na kahit papano nag-enjoy kayo. Well, if you have reached this part of the series, then siguro naman nag-enjoy ka. But thank you guys so much for watching and for supporting me. And as for my final thoughts dito sa aking US vlogs or sa aking US trip, I can definitely say na worth it i-visit both LA and New York. And yun nga, yung mga dapat nyo lang i-expect when visiting these two cities is that for LA, public transportation is very limited, but I would still suggest for you to stay somewhere na malapit sa isang
um, train station or subway station para kahit pa paano in case na gusto nyong gamitin yung public transportation nila, yung metro rail nila, at least 'di ba you have that option na malapit. And also Union Station will be your friend if ever nga na magre-rely kayo sa kanilang train system or train station, kasi Union Station, pwede kayong dun bumaba galing sa airport, just ride the flyaway bus from LAX. Makikita nyo naman yan or madali nyo lang naman siyang pagtanong nyo lang kung saan yung flyaway bus, and it's gonna be around $12 up to Union Station, and then from Union Station pwede nyo nang i-train papunta doon sa hotel nyo or doon sa pagstayan nyo. And at the same time, ang maganda rin sa Union Station, in the event na gusto nyong pumunta somewhere outside LA, nandun yung mga pwede nyong sakyan, like the Metrolink and Amtrak. So yun so far yung na-try ko na pwede nyong gamitin in case gusto nyong pumunta ng Disneyland, for example, sa Anaheim, or meron ding dong way papunta ng San Diego. So yun, okay naman yung part na yun ng metro system ng LA. As for New York, wala kayong magiging problem when it comes to public transportation. Very efficient yung kanilang subway system, and at the same time, although nakakalito, pero magagamay nyo din naman siya agad-agad through Google, of course. So may mga times na nakakalito, but at the same time, madali lang din namang intindihin yung kanilang subway stations. So yun lang, I will actually create a vlog about things that I've learned on this trip, or things that I've learned about the United States, or as someone traveling for the first time in the United States. And also, gagawa din ako ng vlog about yung total ng expenses ko for this trip, kasi nilista ko every single thing na ginastos ko for this trip. So, it's going to be an accurate expense. So, stay tuned for that as well. So, ang dami kong gagawin mga videos and i-edit pa, especially for this vlog. And I'm just so grateful din for the Osmo Pocket, kasi feeling ko na ROI ko na siya agad during this trip. So, if naghahanap ka ng parang review about DJ Osmo Pocket 3, or if worth it pa siya bilhin, for me, it's worth it kung for vlogging purposes mo siya gagamitin, kasi it's very convenient to use. It's easier than even using your phone when it comes to vlogging. So, yun lang. Although nagkaroon nga ako ng konting issues lang naman dito sa aking Osmo Pocket, pero naayos naman siya. Ano pa ba? So, yun. So, good luck na lang sa akin sa mga i-edit kong mga vlogs. And, yun lang guys. Thank you so much for joining me on this trip. And stay tuned for, yun nga, yung mga upcoming videos pa na gagawin ko in relation to this US trip. So again guys, thank you so much for watching, and if you haven't already, please like, comment, and subscribe on this channel. And I'll see you guys on my next video. Bye!